This is the 1980 abandoned old airport sa Davao. Today we're going to spend an overnight and investigate sa isang abandonadong airport dito sa Davao, ang Abandoned Old Terminal International Airport. Ang dating Davao International Airport na ito ay dinisenyo ng pagbansang alagad ng sining para sa arkitektura na si Leonardo V. Locsin. Ito ay tinayo noong 1980s at ginamit hanggang 2003. Nagsimulang gumana ang paliparan noong 1940s bilang resulta ng land donation by Don Francisco Bangoy. Ngunit taong 2003, March 4 around 5:20 PM, isang bomba sa isang backpack ang sumabog sa abalang waiting area ng airport na ito at pumatay ito ng 21 katao at mahigit 100 naman ang nasugatan. At bukod pa doon, nagdulot ito ng malaking pinsala sa bawat gusali ng building na ito. In the most creepy part, ang isa daw ito sa pinaka-nakakatakot at sabi sa kwento, ang dami doon nagpaparamdam, especially sa mga taong nabombahan at namatay sa lugar na ito. Kaya we're going to explore and investigate this abandoned old airport na matatagpuan sa lugar ng Davao City. Pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na talaga na medyo kakaiba. Sa gate pa lang dito, binalo talaga siya ng misteryo at mga halaman na nakakatay na lang talaga dito. Etong parte na to, it's kasali pa rin to sa mga daanan ng mga tao. I think this is the area of the exit, and unfortunately today, it's naka-close na ito siya. So hindi tayo pwedeng dumaan, so I think siguro mamaya iikot tayo kung ano talaga ang meron sa loob dito. Kaya sinimulan namin ikutin ang taas at pagpasok namin, ito yung nakita ko. Sobrang daming bakal sa mukha pa lang. Ginawa talaga itong kwarto during the pandemic time. Maliban dyan, halos lahat ay empty na talaga. So nandito kami sa loob, sa second floor ng airport na to. So halos lahat ng mga kwarto dito wala na talaga at nawasak na. Tapos etong nakikita natin dito, so I think this is the part of the place kung saan nilalagay yung mga taong may COVID siguro. Kasi ginawa talaga paglalagyan ng mga COVID dati during the pandemic time. Hindi pa kami nakakalayo, may napansin na yung kasama ko na isang tunog na parang may umiiyak na tila boses bata. And I feel something na nandito lang talaga siya sa building na ito. Nagnihilak ko. Tapos may umiiyak ata. Kaya hindi na namin ito pinansin at pinasok na yung isang kwarto na halos lahat ng mga dokumento ay nakakalat na. So itong parte na to, sobrang dami ng mga paperwork. I think kasama pa rin to sa mga dokumento dito sa airport na to. Tapos kung nakikita talaga natin dito, halos lahat parang wala na talagang silbi or hindi na talaga ginagamit dito, at lahat naman dito is nakabaon at nakatambak na lang talaga dito sa loob na to. After namin dito, dumiretso na kami sa dulo para silipin kung ano talaga ang nasa labas. Basically, halos lahat ay pader na lang yung nakikita natin at medyo makalat na din yung buong paligid, and we don't know kung saan talaga dumadaan yung mga tao para sumakay ng eroplano. Itong area dito, parang dito talaga dumadaan yung mga tao na galing dito sa loob ng airport na to papunta sa labas para sasakay ng eroplano. Kaya hindi na kami nagtagal dito at pinuntahan na namin yung isang area na kung saan talaga sumabog yung isang bomba. Dito yung area na kung saan talaga tumama at sumabog talaga yung bomba noong nakaraang 2003 March 4 ata yun. Kasi itong area na to, it's waiting ship. So dito nag-aantay yung mga tao na kung saan talaga nila makikita na habang bumabawa yung mga passenger o mga mahal na sa buhay, so nakikita nila dito sa bandang doon. Tapos dito na area, it's dito talaga sumabog yung bomba. Nakakalungkot lang tingnan at isipin na I feel something creepy and sadness about this place. Kaya rest in peace sa mga taong sumabog dito at condolence sa bawat pamilya ng mga taong namatay dito. So dito talagang parte ng semento dito, it's doon talaga sumabog yung backpack na may laman na bomba. After namin dito, pinuntahan namin yung first floor para simulan ang pag-iikot kung ano talaga ang meron dito. Nawasak na talaga siya because of the impact siguro during the bombing area dito, and we can't distinguish kung what kind of look of this place. So, and I don't know kung ano talagang klase ang mukha talaga dito sa loob na to. To be honest, halos lahat ng mga kwarto dito ay nasira at nawasak na. Kung napapansin nyo sa buong building dito ay ginawa talaga siyang facility during the pandemic time.
Kasi so far, yung lahat ng mga nakikita talaga natin dito, it's parte talaga siya ng mga during the pandemic time. At habang palabas kami, ito yung nakita at narinig ko. Lagagi. Isang tunog na galing sa taas na kung saan namin nararamdaman na may isang batang umiiyak. Wala ko nadungaw ba nag-auto? Asa? At isang maliit na ilaw na tila patay sindi ito. Guys, ikikita niyo yan. Ayan o, umiilaw. Kaya hindi na namin ito pinansin at dumiretso na kami para mag-antay ng next 3 AM. So guys, time check is around 5:28. Ayan. So medyo dumidilim na din dito. Then unfortunately, nandito kami ngayon sa labas para mag-antay ng next 3 AM. So bale, doon kami lalapag ng tent kung saan naganap yung bombing talaga ng area. So doon kami maglalatag ng tent and we will see what happened mamayang 3 AM. According to our investigation display, so far around 12 midnight, wala daw masyado nagpaparamdam sa lugar na ito. Pero sabi nila around 3 AM, madalas may nagpaparamdam kaya sinagadan namin ito at nilatag na namin yung tent na kung saan talaga sumabog yung isang bomba. As of the moment, we will try na balikan natin yung loob, which is yung baba talaga ng likod. Then try natin kung meron ba talaga nagpaparamdam or meron ba tayong makukuha ang and energy sa loob. Sa unang pasok pa lang namin around 3 AM may narinig kaming isang tunog na kakaiba na tila para may naglalakad sa bandang taas ng building na ito. Narinig mo ba yan? Ha? Narinig mo ba yan? Wait lang. Kaya yung kasama ko napatakbo na lang bigla at ilang minuto lang bumalik kami para umakyat sa taas. My footsteps? Okay. So para wala kaming nakita at nararamdaman sa taas. So may mga parte ng building na medyo maliwanag na din. Ayan, napapansin nyo dun. So medyo maliwanag din sa labas. So time check is around 3 AM. So stress. So 3 AM guys. At yung pagbaba namin at pagsilip sa camera, eto yung nahagip namin. Isang kulay puti na hugis tao na hindi namin maintindihan kung anong klaseng elemento o multo na tila nagpapahiwatig o nagpaparamdam lang. Gusto ko mang balikan pero yung kasama ko hindi na, kaya wala kaming ginawa kundi lumabas at magligpit ng mga gamit. So guys, grabe sunod-sunod yung nangyayari. Bigat pre, gagi. Grabe, ang bigat talaga ba eh? Ha? Ang bigat talaga. Masakit mang isipin yung nangyari dito na hanggang ngayon na natili pa rin yung alaala at mararamdaman pa rin natin yung presensya na nandito pa rin sila. Kaya I respect the history of this place and always remember, just keep in mind and be unending. Siyempre, Oo. makatakbo ka talaga pre. Ayun, parang tila dyan, parang may sumisilip talaga. Oh my. Ayan.